top of Cagayan de Oro with pure, unadulterated 15,000 watts power. This is 103.9 FM. At oras alas 2:07. Sakit man sa hingtungdan, apan maoy naghusay og naghupay sa kagul-anan. Nuda Biritas. Ang balaod masakit apan maoy naghatag kanatos kalinaw. Nuda Biritas. Mga nagkagubot nga hunahuna, mga pagduha-duha, nagkinahanglang katinawan alang sa katawhan. Nuda Biritas. O karon, ariya, si Frank Mendez. May hapon sa tanan nato mga kaigsunan o alas 2 na, sugod na ta sa ato nga programa, nga atong nandan nato nga Nuda Veritas program, no? Nga mudawat kita sa mga pauta na gikan ninyo. Kadyot lang ang atong dagan sa panahon na landong-landong nga may pero init lang gyapon, no? Bisa kung saon na to na init lang gyapon. Ipalihog ra ko kuha just katong itom. Oo. Kay aruga malanta na kog maayo kinini sa atong atubangan. Labi na kung panalitan doon ay padangat nga mga pangutan na klaro na to. Kay gagmay lugas maning ato ang mga madawat na to nga mga mensahe din he. No? Ang atong programang Nuda Biritas, katulo lang ni sa usa ka semana, mabati ninyo din he. O dili pwede maupat. O, hangyo man. Oo. Hindi dili ni pwede maupat. Tulo ra gyud, no? Kay mo na inandan sa atong mga suki na to nga mga tigpaminaw. So, ipadala ng inyong mga pautana. Ay mo og duha-duha pagpadagat sa pautana kay mamay atong tuyo nining atong programa nga atong basahon ang inyong pangutana. Unya dayon paghuman atong isgutan tubagon nato i-explain nato diha sa ato para sa ato mga suking tigpaminaw. Ay nana lang, no? Simple lang yun kayo. Masabtan masiguro na ninyo. Ang ato ang programang Nuda Biritas nga atay Facebook, pwede ninyo nga ipalutaw-lutaw ang mga pautana diya sa Facebook. O niya dayo na atay YouTube, no? Nga matod pa sa mga bagits-bagits YouTube na Sir Frank, YouTube. Sige, YouTube. Naata YouTube, bakikaw paminahon da. YouTube, naata YouTube nga locate na to na pinagilawang sa kining may unta ko nga pinagilis pagdayal. Naunsa na ning kalaki ha. Pinagis pag-type Nuda Veritas CDO, no? Ako sublion Nuda Veritas CDO. Okay? Nya dayon pagtuplok ninyo diha magawas na dayon ang nagkalalayng topic nga gipost na ni GC para nga masayon para kaninyo pagpangita. Alright, karon nga po na daghantag mga hisgutan nga dili hisgot kundi lakbit sa mga minundanon nga mga butang nga may kalabutan sa balaod, no? Ilabi na kung maghisgot ang impeachment. Ang impeachment kung imong tanawon ang kinatibuk ang structure, ilabi na sa proceeding sa impeachment ang na ko ipasabot. Kanang makita na to, balaod ka na siya. O, nganong nagtabo nga doon na impeachment? Because of the requirement sa atong konstitusyon. Sa ato pa, kay konstitusyon mga atong kiskutan, nagpasabot nga balaod. Kaya gusto ko lang i-emphasize din no? Ipasabot mga ni Attorney Sheila Season nga ang proceedings nga magkakitabo diha mismo sa impeachment should be in accordance with our Constitution. Iya ginang gi-emphasize gisubli-subli kay aro nga way manglaktod nga magbuot-buot. Ngano man, tungod lagi na ng dunay apprehension
mga kabalaka nga niturok sa hunahuna sa katawhan nga ang threshold voting 16 votes unya ang nagsugo na dili si Chis Escudero gi-adapt lang ni Chis Escudero kay mao nang iyang pagsabot ubos ato nga batakang balaod sa konstitusyon. So nag-ingon siya 16 votes. Gi-emphasize po na gisubli-subli na sa makadaghan. Introductory kana nga remarks ni Sheila Sison, Attorney Sheila Sison sa defense team. Nga pasubay gyud sa atong konstitusyon kay gi-anticipate niya nga basin mabot ang usa ka sitwasyon nga ang threshold voting usabon sa impeachment court. So kung may tabo man kana ay bawal. Ingon na nakasimple. Ngano man kay balaod nagdili. So kini nga proceedings karon nga atong malantawan karon ang butog na aba murag way lami man kay kini good nga impeachment kun ang tumog og tuyo mao pag-convict way lami. Kuan gid unta it should be on the basis of the merits of the case base sa mga ebidensya pero karon natanom na sa unahuna sa mga tao nga tuyo na pag-convict ni Vice President Sara. Karon walay examination, walay presentation sa witness. Na unsa pa may lang hisgutan diha. So I think ang buhaton mobalik sila sa ilang regular nga session sa pagkakaron ang mga membro sa Senado. Basin og tikapon na dayon ang posibilidad ni Senador Marcolita nga makatambong sa hearing or sa impeachment trial. I hope nga mas mauyon pa ko na, no? Kay di man na o wa man ka na isugilon sa atong konstitusyon, wala mag-warning ang konstitusyon nga yes, wa mag-warning nga no. Meaning it allows the Senate, the impeachment court to decide. So doon ay dako nga chance nga si Senador Marcolita makalingkod og balik diha. Panahon sa trial paguman ato og nakadesider na nga kanang i-commit na siya sa pagkakaron si Senador Marcolita wa pa i-commit. Na unsa may balaod ay nini. Balaod gyapon atong hisgutan no. Kung ikaw god ma-filean og sumbong dadong ka mas korte isuhan ka og warrant. Okay. Unya pag-issue na og warrant, dakpon ka. Pag dakop na ibalik ka dito sa korte, sir, gidakop na namo preso. Preso, amo na ning na kuha na. Niya na sa among mga kamot, panalitan ako si IDG, niya na sa among mga kamot ang suspetsado. Ang balaod, nagingon. Nga sa iyo na ng kaimtang nga madakop ng suspetsado, i-commit siya ngadto mismo sa asa siya ibutang nga presohan. Kay mao ka na ang balaod. In the absence of the commitment order, dili po nimo pwede nga ikaw po nga CIDG magtumo-tumo kag dala ni Juan de la Cruz ug asa nimo dat nga presohan. You have to wait the order coming from the court. Because that is the rule. Okay? So at least nakakaton mo. Di makabot-bot. Sa pagkakaroon ng status, sa pagkakaroon, I do not know today, o naghatag na mag-commitment order ang Sandigang Bayan. Pero pagsabot na ko, gumikan sa balatian ni Senador Marcolita, giwithhold nilang commitment order. Meaning dili pa siya madala o asang presuhan siya ibutang. Kaya pa siya sa hospital. Ang tanan nga mga buhat sa korte, gipasubay sa tong balaod. Mausab ka na diha mismo sa impeachment court. Kung dili express ang balaod subay sa atong konstitusyon, mahimo ba nga ang Senado makapalabang og usa ka balaod may kalabutan sa impeachment? Yes. Pwede.
mao na nga sila siguro mag-meeting karon ug pwede ba nato na ipalingkod si Senador Marcolita in the next hearing. I hope. Si Jinggoy, ingon sila nga dili sa siya kay suspendido man. No. Pero iyang pagka-suspendido, wa magpasabot nga gitangtang siya. Wa siya magpasabot nga di siya maapil o ihap sa requirement sa atong batakang balaod may tungod sa all members of the Senate. Oh. Klaro. Sa ato pa nga, kung mabot ang panahon sa konklusyon na nga magpakanaog og desisyon, si Jinggoy, klaro nga appeal siya sa ihap sa 16 ka mga boto or 2/3 vote. Kaya mo man na ang gi-require ubos sa atong konstitusyon sigon sa pahimangno kanunay ni Atty. Sheila Sison. Okay? Sige, mabalik na tanan na karon taon kay kining atong gipangisgutan pulos man may kalabutan sa balaod in relation sa atong programa nga Nuda Veritas. Kadot lang hawa pa nako maon ang ato ang kuan kining Facebook ha. Kadot lang ha. Ato sa ni kay basin og na ay buto babasin lang. O wala mas okay jud kay ato sa ning tinagsaon nato ni kay abe i-open na nato. Okay, open na. Ang atong tipik nga pag tukion din atong hisgutan din balaod gyapon. Kaya po man ang purpose sa atong programa Nuda Veritas. Okay, unsa man kitang tanan, siguro masayod na ini. Kaya ako gakadungog sa guna ini. Ang pulong forum shopping, nadungog na ninyo, no? Nakadumdum ko one time doon nangutana na ini. Munang na-recall na ko may siguro isgutan na to dinhe sa ato nga programa Nuda Veritas ang forum shopping. Na atong pasabton kamo og unsa na kay kaybaw ko uban na kaybaw ang uban wala. Okay. Gani man sa pag-file og sumbong sagad sa wala sa criminal nga sumbong kundi diri sa civil. Once ka mag-file ka og kaso, civil case, ikuplitan mo ay nagreklamo. Dito sa kinatumya nimo nga page sa complaint, naagi certification against forum shopping. Butangan gina nimo, imo po ng pirmahan. Oo, imo po ng pirmahan, notarize. Unsa man ka mahinudanon ang certification against non-forum shopping. Ug nganong nakanuna man di nahuna na kining mga butanga. Dili man kahit ni tanto nga karaan nga balaod. Ang Supreme Court may nagpakanaog nini nga may tungod sa requirement sa certification of non-forum shopping. Unya, ay daghan man nag-ingon, unsa man ang forum shopping, frank ka na mag-shop ta? Magsuri-suri ka mag-shopping, dili. Mabito na nga atong isgutan din sa ato nga programa. Oo. Unya, na-assign ng utana ini. Siguro katong mga unsa niya, kini naka-file na doon na sila eksperyensya, may tukod sa pagpasaka sa kaso diha mismo sa korte. Forum shopping. Ang exact word ni ini nga giprescribe sa Supreme Court, forum shopping. Muna yung ato karong isgutan, sabto na to ni Mayo. Nga ang complainant, no, kinahanglan yun nga mag-certify siya nga na ay gitawag nga forum or certification against non-forum shopping. Okay. Unsa man ato ning tinambanon og mayo para masabtan ninyo.
kung panalitan, ikaw nagpadala ka o nag-file ka o kaso, diya sa korte, civil case, nalimtan nimo ang certification against non-forum shopping. Kay pirmahan man na nimo. Unsay may tabos kaso. Malipay ang kontra, madismiss ang kaso. Because of that requirement. Sa ito pa, fatal kayo, dili niya mantinil nga requirement. Order ka na sa Supreme Court ang forum shopping or non-forum shopping. Nanon sa malagi ka na, shopping-shopping ta sa SM? Dili. Ang buti pasabot na namaw. Nga, kung panalitan, ikaw nag-file o kaso sa usa ka korte, butang ta branch 1, sa municipal court, panalitan, or metropolitan trial court, meaning mga city court. Kung mag-file ka og kaso, bawal para kanimo nga mag-file ka og maog apon nga kaso sa uban nga korte. Kaya na may uban god, ang una god sa uban, gusto nila nga maka paniguro gid sila nga daog. So file sila kaso sa branch 1. Unya diskontinto ang complainant, file po siya og kaso sa branch 2. Diskontinto magyapon siya kay gusto siya mo daog, maniguro siya, file siya og kaso sa lain nga branch. So unsa may tabo, pulos na siya ga-file. Ang naagod sa iyang una-una, mao nga, ilang mo daog yun siya. Musipyat siya sa branch 1, naa sa branch 2. Musipyat siya sa branch 2, kanang naapay chance siya sa branch 3. Ang content sa maong reklamo, mo lang yapon. Is that allowed? Wala na tuguti sa Supreme Court. Kung ingon na naman panalitan, madismiss ang imong nga kaso. Marugod na siya ang tumog o tuyo na nang gitawag nga certification of non-forum shopping. Akong sublion nga, ilabi na ka mo kung doon na mo'y plano mo nga mag-file, bantayin nga ni ang preparar nga complaint sa inyong mga abogado. Sila may magpreparar na magpirma malang mo. Dito sa katapusan nga pahina, naagi na certification of against non-forum shopping. Tuwa dito nga, nag-certify ka, nga nag-file ka nining kasuha, further you certify at the same time that you never file another case or same nature dito sa uban nga mga korte, imo nang isaad. Kaya kung imo nang buhaton, yaga file ka, delikado ka perjury. Dako dahil noon mong problema. Di ba? Sumura na, simple nga word, forum shopping. No? Sir Frank, sa man ang forum shopping, kaya kanugan lagi ko nun niya. Ay, importante ka na. I think na gasugdan na nga need to have a certification mga 1990s. Mga 1990s, kunwa ko masayo. Mauna siya. So, I hope nga masabtan ninyo ka ng forum shopping para di sad mo maignorante. O pagkadugog na ninyo sa sulti siya, nandunggan ko man akang Frank, iya man na isgutan forum shopping, unsa ka nito ha, nana. Sa laktod, pahimangno ka na sa usa ka nagsumbong complainant nga bawal kanimo isip usa ka complainant nga mag-file ka og daghan nga kaso, maora nga kaso dito sa uban nga mga korte. Munang gasyap ka lugar, gasuroy ka. O ang imong kaso gisuroy gikan sa lain nga korte, pengon sa lain nga korte. Bawal ka na. Okay? Ang may tabo, doon ay dako ka chance nga madismissin ang kaso nimo. Sayang lang imong pagpaningkamot. So I hope na nakuha nimo na no nga
atong pagpasabot dinhi sa atong pagpadagan sa atong programa. Ay may hapon sa tanan nga nagsunod dinhi sa atong programang Nuda Veritas. Kining atong programa mabati ninyo katulos sa kasemana kada Lunes, kada Miyerkules ug Biyernes dinhi sa Gold Radio 103.9 MHz FM Cagayan de Oro City. Timanina katong gusto nga magpadangat o pautana sa mga lagyo nga dapit madunggan nila kining maong programa ha via Facebook ay di takabot sa lagyo nga mga dapit. Meantime mahimo nga kung naang imo kasibot nga magpadangat sa maong pangutana buhatana atong hotan ang inyong mga pangutana basahon ta sabna pag-abot sa tukmang panahon ha. Labi na kung maabot na dinhi ugma nabasahon ta pagka Lunes ang mao nga suwat ninyo. Ako ga tuo magyud ko nga naay mga interesado nga magpadangat og pangutana pero galisod lang sila. Unahuna nila nga unsaon ako. Na i-address lang diri sa paminaw lang no. 103 or Gold Radio 103.9 MHz FM. Carmen, Cagayan de Oro. Specific ng address. Ha? Kanhi Radio Ultra. Pag ingon nga kanhi Radio Ultra, sabotable na dahil na sa mga kartero. Ibawaan na dahil na nila. Abot gida ng suwata. Dinhi. Nya katong gusto mag-live, Frank, kini nga, di makukabalo mo suwat. Na may mga ingonana, no? Nga di kaya balong sulat. Tinood. Kato akong papa, di mo ito kabalo mo sulat. Pautahan na ako. Sa may grado din ni mo, tata may tawag na ako. Sa may grado ni mo, data. Grade 2 mo kuno. Okay. Kanito lagi. Di sila pa eskulahon. Ipauma, dayon ritso. Di magsuwat na, mag-live na lang ta din eh. Oh. Inana na lang siguro ato gahibo para maklaro. Okay, sige. Good afternoon ngadto kang Ma'am Elizabeth Baselgo de Dapita sa Lumbia. Nasa ato dinhi. Tuwa sila sa bukid nga bahin sa Dakbayan sa Cagayan de Oro. May hapon uban sa imong mga staff, mga kauban nimo diha, no? Kang Ma'am Elizabeth Baselgo og sa kang diripod sa Pualas Baungon. Sila mo sa Pualas Baungon, sila ay unang makakita sa dagom-dagom. Tuwa naman po ni sila sa bungtod. So may hapon, I hope nga maayundagan sa panahon sa inyong panglantaw niya. Kaya one time sila may makibalo. Masayon sila pag una nga kaulanon. So bantay-bantay lang ta. Kini nga ang kuan god ang dag-om ang uwan matag karon niya sa kong pagtuo hinugaw ni sa bagyong Inday nga to mihapak ditong dapita sa Luzon. Nagkuan man kuno kanang naghinay nag-slow down ang maong bagyo lipay puta aron nga di kini maghatag og purisyo kay oras nga di nga malapdusan sa bagyo ang Luzon. Tuara ba dito ang issue sa flood control mag-uol gid sila maayo, no? Mura bitog ilang tulisukon nilang maayo ang mga magbabalaod nga nakapaldo, no? Nahatdan og di malitang kwarta resulta sa flood control scandal. Din na sila mahimutang, din na sila katulog. Ay ubang makatulog Sir Frank oy. Ganahan ganahan man may kay himong unlan mausap, no? Okay, mo break sa ata pipila ka penudom gikan sa atong magatig pasiugda adot. Ako lang ning isgutan karon taon kini may tungod sa kini lain sabni nga bag-o silbi, no? Bag-o di man ni inunta kinikaraan nagikay kini nga gisagop nga balaod nga order gikan sa Supreme Court ang may tungod sa judicial affidavit. Kay baw ko nakadungog na mo nini apan naa may nangutana pasabta ko no Mr. Frank og unsa kanang judicial affidavit. Unsa may kalainan na ng affidavit nga naa gibuhat sa atong abogado o sa atong kapulisan. Ato lang ang himuon, ato nang ipasabot sa di badugay dinhi sa ato nga pagpanaguban human ining atong pahinumdom.
Just break sa ta, Jess. Alright, padayon ta. Ato isgutan ang judicial affidavit. Kaya usaman po ni sa matawag na to nga common term, pero dagan pa sa to mga kaigsunan, ang wa may baw na ini. Kaya pag-ingon na to judicial affidavit, mangutana mo gid mo, unsa may kalahian na Frank ka ng affidavit nga gihimo sa mga abogado nga magreklamo ta. Yung affidavit nga gihimo des pulis. Maoragod. Pero ang estilo lang, affidavit ko na. O may kalainan. Ang judicial affidavit, bago pa lang ni siya na uso, dili kay tantong dugay. Ang tumugog tuyo sa judicial affidavit, kamo paminaw mo kay maabot ang panahon nga magreklamo mo sa doon na mo'y mudangop mo sa korte. Diba? Maabot ang panahon nga ipa-execute mo og affidavit. Pero ang sagad nga mag-execute sa affidavit, mga witnesses, mga saksi. Sila, dili ang complainant. Kaya ang complainant, siya nagreklamo, di ba? Usually, kung doon na kay complaint, na kay sumbong, gatubang ka sumbong sa susamag bahin, sinumbong ka man or gisumbong ka, di ba doon nagyoy kay mga witnesses na kay mga saksi? Di ba? And so, kining mga witnesses mauray gi-require nga makahimo og judicial affidavit. Kay ko dili kay tanto ning dugay nga requisitos nga gi-require sa Supreme Court. Ang tumong og tuyo sa Supreme Court nga masurtin ang proceedings dili mataas. Oo. Muna nga pagi lang sa judicial affidavit. Alright. What is in it?
sa matawag na to nga judicial affidavit. Sa judicial affidavit, of course, di ka makibaw na ini. Ang abogado kikibaw na ini kay sila man ang mag-examine mo. Kay witness ka man, di ba? And so the judicial affidavit must be prepared by a lawyer. Question and answer agud ni, sos, ngalan namin lalahi na ni. It is an affidavit, pero the format is different from an ordinary affidavit. Question and answer ni. Actually, pinulis naman ni. Kanad to, high school pa ko. Makadumdum ko, ang among eskwelahan, dool sa munisipyo, o doon na yung mga krimen nga pangitabo, magtapok din mga tao, manambo dito, manglilis, bintana sa mga maminaw sa investigation. Inana. Apil po ko, minaw. Oo. Ang format sa kinaraan nga estilo sa investigations police, mauni. Singalan, Pedro de la Cruz, na atong question, na letter P o niya na ite, pangutana silbi og tubag, o na singalan, Juan de la Cruz, tubag lugar, letter T, tubag, Juan de la Cruz, etc. etc. Giadap na kanadto, pero wa pa na ma-practice diya mismo sa korte. Karon gidawat na, aron madali. So mo nang usa sa mga tumong og tuyo, kung naa kay napulo ka buok saksi, na napulo pan ka buok ka judicial affidavit. Na ang peligro na kung taas ang question and answer ba. Adi man peligro, ang kakapoy. Kay para man madali ang tumong og tuyo. Mao na siya ang judicial affidavit. Bago sa inyo pagpangdungog, no? Judicial affidavit. O kay kana siya lahi sa ordinaryo nga affidavit. Ako subleon, ang makabuhat na kadto lang mga witnesses. Ang respondent o ang complainant, makabuhat ba na? Dili. Katurang mga saksi, mga witness na question. Can that be adopted by the impeachment court? Depende nila kung magsabot sila. Depende. Nga naman, they can promulgate their own rules. In the absence of that, and then nobody will file a motion for that purpose, wala lang. At ang timanan nga, ang rules of court is subsidiary. Diha mismo sa suppletory, diha mismo sa impeachment court. Lugar, in the absence of the existing rules sa Senado, ang rules of court na ang preparar po na Supreme Court, mao'y sagupon. And so, og mao'y sagupon nila, niya tuwa dito ang requisitos nga judicial affidavit, so pwede ma-adapt nila. Pero muragwa na nila i-practice pagkakaroon. Ang ilang manumano, ginala ba, witness, o sige, examine ta din ritso. Busa si Gatsalyan, nagkabagot-bot siya, dugay ba kayo ninyo eh. Ayaw, masabtan po na ni Gatsalyan. Pero gusto ni Gatsalyan nga ma-shorten kunupod ang mao nga proceedings. Bahala na kung saan nila na pagpamaagi. 92 days ang ilahang i-program nga makumplito ang ilang hearing.
Pero sigat salyan sa iyang previous nga mga pronouncement ng ingon nga ang hearing muluntad gikan sa 7 ngadto sa 8 ka buwan. Grabe sa kinakadugay. Hibaw na nato ang resulta, guilty. Anya imo pag imo pagdugidugayon alaya na naoy. Way lami. Way lami. Guilty lagi pero galisod sila pagkuha. Munang lisod. So, ingon na lang, ang question whether or not ang impeachment court can adopt that, depende sila nga kasabutan. Kaya paingon sila nga, para madali, sige. Depende. O kung sa ilang sabot. Basig di mo sugod si Risa. Okay sa di si Risa, no? So, ingon na lang ang kahimtang. Ingon na ang purpose sa judicial affidavit. Simple. Pero pagtrabaho langan. Kaya mag-question and answer ka man. Imo mga palingkuron yun mo ang maong witness. O sige, mag-schedule ta. Judicial affidavit. O sige, lingkod ya. Ari-diri mga launa kayo magsugod ta sa question and answer. Isugid imong pangalan asa ka na puyo ako mo kanila maupod na ang ibutang dito sa affidavit. Unsa nga istorya ngano nga mo kanimo nga istorya nimo dili na sayon. And that is judicial affidavit. Separate from that ordinary nga madunggan nato nga affidavit. May ato ang himo ang kabasihanan kung magreklamo ta diha sa fiskalya. Naisgutan tang fiskalya. Panahon sa preliminary investigation, gakinanglan ba ta og judicial affidavit? Kaya kini sa korte ra magyud Of course, di na kinanglan sa preliminary investigation. Wa pa may witness diya sa PI sa preliminary investigation at timanan nga ang mga makabuhat ni ini, makasumiter ni judicial affidavit ang mga witnesses. Kung mag-file ka o complaint, diya mismo sa fiskalya, ikaw pa ang nagreklamo, mauro po'y papilis nga mabasa sa fiskalya. Walay mga saksi. Walay mga witnesses. O niya, bisan pa og nakalista ang imuhang mga saksi diha, dili eksaminon sa fiskalya. Adto na sila eksaminon dito mismo sa korte, sa trial proper. So, mula na basta kay, number 1, forum shopping, naibawan na ninyo, no? Okay. Mga terms nga, magkakadugan ninyo, pero kuli kay kamo makasabot. Nya dayon judicial affidavit. May nalang na makadugang-dugang sa inyong kaalam o kay bao nining mga panahon na. Okay, doon yung utanan ako. Sir Frank, kini sa kuan kining utlanan. Pila magi-exact nga kita son gilayon. Kung magtanom ta, kay normal mo gina nakayuta, magtanom ka, niya nakakilid sa utlanan, pila magyod ang exact nga distansya. Kay na mag-iuba na, nautana sab siguro siya kay ambuton sa iyo na huna niya, na siguro siya intention, kay bao ka sa mga kakaraanan. Abot familiar ba ninyo ning mga boundary sa kakaraanan? Di man ta ka-afford og halubla kay pobre man ta. Ang gigamit nga utlanan, ipil-ipil. Tanong kag ipil-ipil. Pagkandag ko na so straight kayong panan, utlanan na abay. Abot og nakakita ba mo sa mga lungsod-lungsod, sa mga
mga baryo-baryo. Utlanan na. So, nainangutana, pila magyod ang distansya diya sa utlanan kung magtanom ka. Depende. Kung magtanom ka panalitan o atis, magtanom ka panalitan o bayabas panalitan, di man yung mga mudako nga mga kahoy, no? Bayabas amo depende lang siguro po, no? At least 2 metros. Kung panalitan, magtanom ka og tisa. Magtanom ka og acacia. Magtanom ka og mangga. Layo-layo, at least 3 meters. Unsay rasyonale ngano nga ingon na tungod sa mga gamot. Kay ang mga gamot mahimo man na nga lali sa silingan. Nga awayo nila ng gamot nga muukoy pagpaingon dito spikas nga utlanan. Sa unsa man ni gamot ni kana mo kanim na. Resulta na sa imong gitanom nga kahoy diha mismo sa kilid mismo sa utlanan. So distansya. Pero kung kamunggay, ay, ang kamunggay, kung ako'y pagbuton, ipalayo na ko na skural. Mga 2 meters siguro. Nga naman, kanang kamunggay part, although, mga gaan man ang kahoy, di man kayo namudako. Pero mo nang lalis sa mga silingan sab. Di mga tag mo ka na mo kanima, dalo, nanalugan mga buhi na og mga bastos kay nga mga pulong, kamunggay ang isyu. So, ipalayo para dili maibgan. Mo man na ang lalis sa atong mga siligan. Kusa ka mo, pagtanong mo kamunggay, ayo ipidpid skural. Kaya kung ipidpid nga ninyo skural sa boundary, ay laing tag-iya. Bisag dili siya tag-iya, murag ang feeling niya, murag tag-iya siya. Kaya siya na may hinoy magkutlo na ng mga palwas kamunggay. So gubak sa ato ang gilayon. Moro gina. Now, kung panalitan, magtukod ka og building, balay ba? Balay. O, balay. Unsa bay sagad? Common practice. Edge to edge ko na. Naginuto ni mo ang space. Naginuto ni mo. Kay, kung dili ni mo naginuton ang space, ang imo silingan mo naginut na. Busa ayaw yung taga-ig chance. Kung panalitan, mauna na, palitan na, imagine mo nga mao din kini o dinhi gyud ipasubay or diha gyud ipasubay, ngilit mismo sa boundary. Bongbong or kural. Ayaw tagay og allowance. Edge to edge gyud. Pero karon ako ga tanaw-tanaw ko sa except sa mga 5-star nga mga subdivision, high-end nga mga subdivision. Sa mga high-end nga subdivision, stricto sila sa boundary, silang mga balay, silang lagwerta. Pero tanawa ang mga low-cost nga mga subdivision, ay sus! Kung mahimo, hastang kanal, i-apil, takluban pa nila. Obserbahin ang mga low-cost nga mga subdivision gani. Pero mana ka sa mga high-end nga mga subdivision na may dagang high-end din ay limpyo kayo. Oo, niya dayon maingon na ang mga bisitos kagwapo, magi kayo, uy, tawhay, dili ka matawhay nga, observe yun na sila sa insakto nga mga sukod-sukod, ya? Kaya na ay galantaw nila, ang mga developer nagatanaw, pero tanawa sa mga low-cost nga mga subdivision, purbida. Muambak na dito sa drainage habit. Dili nga nina
space nga intended sa ilang nga balay ay ilang i-expand. Nganong kay baw ko na kay nakalantaw na ko na oy. Oo, matigala kay ang balay gamay. Kung nadako man tanawon, ngano kay ang space, ang easement, silbi, ay yung gikaunsab. Oh. Asti lang po ita. And that is common diya mismo sa mga locals na to nga mga subdivision. Pasensyahe lang mi sa mga locals nga mga subdivision kay saon man gud pod talagsa ra man ta makayuta. Oo. Ay, mao man ha. Samot na karon bay. Karon ba? Oo. Nibawaan ako na 50 square meters gi-offer nga balay, na ay 60 square meters nga gi-offer nga balay, mga subdivision developer ha. O sa ba itsura sa atong balay? So, kung doon ay easement nga gamay, butang tala 1 foot, pagtalikod na nas developer, butang nga ni-expand atong balay, out na lang mo dako-dako. Mga yawat mata, ay nakadumdumi noong ko na itong usa ka problema nga ambot o sa na development o pa man ito makabalik. Nag-ingon man ito nga mabalik ra. Yung problema mo lagi na nga iyang pangayunan lang niya ang na-down niya nga bayad. Mo iyang problema. Kay mag 5 years na walay nga gihimo sa developer. Why development? Nga nakita. Gipasagdan. So, gi-withdraw sa mga prospective buyers ang mga investors, Selby, ang gustong mapalit sa luna. Nara din hiyo sa uptown. Nakopila ba imuhang nabayad na kwinta-kwinta? Yang mama mo yung sugilo na ko. Siya may gito akong anak na matubang ni mo, sir, kay parang mayo ta sa sunod. Balikin na lang ko din kung maka-chance ka kay busy ko no yung anak na. Ayan ang balik ko maka-chance. Magkakuha mo, sir, mga kapis milyon siguro. O gitotal niya kay duha kabuk anak niya ang nakapurchase ang isa duha kalat sikit niya ang isa nga igsuon isa kalat 3 lots tanan mutotal more than million naku kun ato ning i-refer diretso sa abogado niya na yung mga abogado yung taon nga kaya ba isos normal man na basin umadakan ba. So, proseso nga binisaya gini nga pamagi. Magpa-refund, mag-demand ka sa refund. Ikaw lang sa mag-demand sa refund. Total, ikaw may tag-iya. Na ang mag-resibo ni mo, makapakita ka man nga nagbayad ka regular. Ayhan na ta mangita o pagi. Sa sunod kung gahe kayo. Siya nga, kung sila nga, mabayad magiging sila kay namay among nadunggan nga, nag-claim mo ka na, gibayran naman sila. O, nakopila may ilahang kung na dunggan ni mo. Siya nga, kung more than 300 na siguro to, una-una si gross developer, kaya ko pa ni, kanang 1 million, dako-dako na na. Oo. Kung ato idritso na, magpa-legal na interditso, dako-dako yun. Ang bot na ko yung pasabot. Lugar, prangka-prangka nga pag-istorya, maningil niya dako. Madakaan o niya ang nagreklamo. Siya pa yung nangayawat kay gusto niya itukod na lang o payag-payag magkagun sa badiha. Malisod, no? Malisod. So I hope nga kuan
process na ni ilaning gihimo. One by one lang, one at a time. Dili pwede madungan. Kung panlitan na pakyas, no? Naamantay katong substitute sa HLURB. Ako man itong nga siya gignan. Murag niabot na kuno ka na nga level dito. Murag, it seems nga gi-advisean sila nga mo nila inyong buhaton pod mo kini kay dito madugay ginuberno man gud nya ilan ang gikinahanglan na ang kwarta. So I hope kini address to the developer, mga subdivision developer, nga kung unsa man og galing unsa inyong mga plano, kay lisod makayo kung dili ninyo tuman ang inyong mga saad, maistafa mo na. Susundan ninyo ang inyong mga gipanghimo nga saad, gikomiter nga to mismo sa mga buyers sa mao nga lote. Maistafa mo na. Delikado na. Kay maingon naman tong tagiya, gipasaligan mo, kami kani mo kani sir mo kana. Unya wala man sa ato pa nailad sila. So kung nailad, swindling, estafa. So, take note, sa mga developer, kinahanglan nga sundon nimo ang mga naandan nga mga proseso o sige saad gi-commit na to ngadto mismo sa mga prospective buyer, kinahanglan ato na himuon. Ha? Sige, kay wala tay oras dinhi sa ato kapag panaguban sa atong tulumanon. Salamat na lang sa inyo nga pagpaminaw dinhi og kami magpahibaw di kaninyo. Ako sang sublion sa makusapa ang ato ang pagbatbat sa topic na hisgutan. Karong gabi ni ma'am, alas 6:30 ngadto na sa pagkahuman sa bao nga paghisgot ni maong topic. Mao ning mosunod. Tungod sa pagka-immoral, nagbasol ang Ginoo nga iyang gibuhat ang tao. Ako sublion. Tungod sa pagka-immoral, nagbasol ang tao nga iyang gibuhat ang tao. Excuse me. Yan, nasayop ko. Tungod sa pagka-immoral, nagbasol ang Ginoo nga iyang gibuhat ang tao. Mo nang specific nga topic karong gabi uban ni Ma'am Girlie alas 6:30 ngadto na sa pagkahuman. Timanin ninyo na ang programa mabati ninyo kalipay nga muluhutay Lunes hangtod sa adlaw nga Biyernes dinhi sa Gold Radio 103.9 MHz FM Cagayan de Oro City. Sige, salamat ha. Sa ngalan sa atong kuyog, si Jesse James diri sa Pikas, kami manugon di kaninyo sa mga balanong pulong among isulti, ibilin di kaninyo. Atong gigukod ang kalimutanong kalipay nga lumalabay, apan ang langit nun way katapusang kalipay atong gisalikway. Salamat ug maayong hapon. G103.9 Gold Radio. Balita sa takna. Gitugutan na karon ang Brazil, usa sa pinakadakong exporter sa karne dinhi sa Pilipinas.